Ang kalungkutan na ating nadarama sa sakripisyo ng ating 6 na magigiting na sundalo ay gagamitin nating lakas upang ibayong pagsikapan natin na sugpuin ang mga teroristang nag-aakasik ng panganib sa ating mamamayan. Magpapatuloy ang laban sa terorismo. Ginagawa natin lahat upang naman ang produksyon natin ay maging sapat na hindi na tayo nag-i-import, mababawasan ang mga inputs kung tawagin para sa ating mga farmer at sana naman may stabilize man lang natin yung presyo ng bigas. Yo, what's up mga boss? Dito nga sa huling vlog ni BBM mga boss, no, Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay binasa niya yung mga liham na pinadala dito nga sa bahay ugnayan mga boss. So isa sa mga liham na nabasa niya dito ay sinagot niya ang katanungan tungkol sa pagtaas ng presyo ng ating bigas mga boss. At ipinabot din niya ang pakikiramay sa mga pamilya ng 6 na sundalo na nasawi sa isang engkwentro sa Munay, Lanao del Norte mga boss. So dito ating tunghayan ang lahat ng yan. Dear Mr. President, greetings from Lian. In the name of the Lord, I'm Lian Leo Mayan and from Santa Rosa, Laguna. I'm writing on behalf of my son because he told me, Mommy, is it true that the meaning of BBM is bigas biglang mahal? So I told him it's the best time to write the President and ask him about it. I'm glad that you did dahil talaga naman hindi natin maiwasan na makita talagang nagiging problema ang pagtaas ng presyo ng bigas dito sa Pilipinas. Pero kung titignan po natin, kahit na yung mga nag-e-export na mga bansa ay tumataas din ang presyo nila, halos katumbas lang ng pagtaas nandito sa Pilipinas. Sa Vietnam, where they export millions and millions of tons every year. Sa Thailand, ganun din, nag-e-export sila ng millions and millions of tons. Pinag-aral ko at tinignan ko, yung presyo ba nila doon sa kanilang bansa ay mababa? Hindi rin eh. Dahil ang naging problema ay hindi dito sa Pilipinas. Ang nangyayari dito, nagkakaroon tayo ng pataasan ng presyo ng langis. Pag tumaas ang langis, tumataas ang urea. Lahat na sa patubig, lahat yan ay kailangan ayusin. Kaya lahat po ito na mga external shocks ay tinatamaan talaga tayo. Ginagawa natin lahat upang naman ang produksyon natin ay maging sapat na hindi na tayo nag-i-import, mababawasan ang mga inputs kung tawagin para sa ating mga farmer at sana naman may stabilize man lang natin yung presyo ng bigas. At gusto kong bigyan ng paggalang at pag-alala ang ating mga nasawi na sundalo sa Lanao del Norte nitong linggo na ito sa mga engkwentrong nangyari. Tayo po ay sumasaludo sa sakripisyo ng ating 6 na sundalo na nagbuwis ng buhay sa isang engkwentro upang tayo ay protektahan laban sa mga terorista. Hindi natin makakalimutan ang kanilang kadakilaan at kabayanihan. Ipagpatuloy natin ang kanilang pinaglaban at uusigin natin ang mga kalaban ng kapayapaan. Ipinapangako natin sa kanilang mga mahal sa buhay at sa sambayan ng Pilipinas na ating ipapadama sa kanilang mga naulila ang pagmamahal at pagkikilala ng pamahalaan sa kanilang nagawang sakripisyo. Ang kalungkutan na ating nadarama sa sakripisyo ng ating 6 na magigiting na sundalo ay gagamitin nating lakas upang ibayong pagsikapan natin na sugpuin ang mga teroristang nag-aakasik ng panganib sa ating mamamayan. Magpapatuloy ang laban sa terorismo. Magpapatuloy ang landas tungo sa bagong Pilipinas.